Po ang aking register o yung pag ano sa inyo. Malinaw naman po ang dating. Ayan. Okay, so start po tayo sa ating bagong aklat na You Can Change na sinulat ni Tim Chester. Ayan. Isa na naman na itong libro o aklat na ating aaralin about personal growth in terms of dealing with our own personal sins. Naku, nahihilig tayo sa gantong pag-aaral ng aklat, no? Sapagkat ito ay ating din kagustuhan. Kung tinamaan po tayo sa ating pag-aaral ng aklat ni Jerry Bridges na Respectable Sins, ay nawa ay mas tamaan tayo sa aklat na ito na sinulat nga ni Tim Chester na You Can Change. Yan. At mari pong may magtanong, bakit ba puro patungkol sa sins ang ating pinag-aaralan? Para sa akin po, dahil nakikita ko ang aking pangangailangan na makasunod lalo sa banal na Diyos na tumawag sa atin para sa kabanalan, ito ang palagi ang laman ng aking puso. Sabi nga natin madalas na nagiging excuse natin, no, ito yung madalas na excuse natin kapag meron tayong mga pagkukulang. Yung sinasabi natin the spirit is willing but the flesh is weak. Diba? Gustong-gusto ko pero mahina ako Madalas yan kung saan nagagamit yung ganyang dahilan. At kahit out of context nagagamit. Gustong-gusto ko talagang makarating, makapunta sa inyo pero yung spirito ko lang gusto pero mahina yung katawan ko. Diba? Madalas na pangangatwiran. The remaining sins in me na laging nakikipaglaban sa spiritong nananahan sa akin ay laging hangad ko ang makasunod sa kalooban ng Diyos sa akin bilang mananampalataya. No. Bilang mananampalataya ay meron paglalaban nangyayari. Dahil sa kasalanan, tayo ay hinihila nito pababa, pero dahil sa spiritong nasa atin, hinihila naman tayo nito. Iniaangat tayo nito para makasunod sa ating Diyos. I believe a true believer always have this desire. As the psalmist wrote, do not let me astray from your command. Sabi sa Psalms 119 verse 10. Ang paglayo sa kanyang salita ay paglapit sa kapahamakan. Kapag tayo nalalayo sa salita ng Diyos, ay malamang malapit tayo sa pagkakamali o kapahamakan. After receiving salvation, ay dadaan tayo sa sanctification, and that is why we need a constant study of His words. Kailangan natin ang lagi ng pag-aaral ng salita ng Diyos dahil kasama ito sa ating sanctification. In fact, sabi sa John 17:17, sanctify them in the truth. Your word is truth. So, ang salita ng Panginoon ang naglilinis sa atin. Maging ang constant prayer, siyempre, upang hindi maging head knowledge lang ating mga natutunan. Minsan may mga tao na mahilig ka magbasa ng Bible pero kulang naman sa prayer at nagiging iba ang epekto nito sa kanila. Nagiging mataas lang, mahilig sa debate o kung ano-ano man, pero hindi nakikita ang kanilang sarili na kailangan mabago. Dahil dito, kaya po tayo nag-aaral. Ang isang Kristiyano na walang kagustuhan na makinig, mag-aral ng salita ng Diyos ay magdadala sa kahinaan. Madaling bumigay, madaling maligaw, madaling madaya at mapahamak. Kaya makakabuti na laging kine-check natin kung tayo ay nasa pananampalataya nga. At sana'y nandun pa nga tayo sa ating mga pananampalataya. Pakimute lang po ang mic. Katulad ng sinabi ng 2 Corinthians 13, 5-6, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you?
unless of course you fail the test. And I trust that you will discover that we have not failed the test. So sana nga hindi tayo nag-fail sa test whenever na kine-check natin yung ating sarili. I-mute lang po ang mga mic. Brother Jerry, yan. Thank you, Brother Jerry. Ayan, sabi ni so, sana po ay gamitin ng Diyos ang aklat na ito sa atin upang lalo tayong malapit sa Kanya, makasunod at lalo maging kagamit-gamit sa anumang tungkuling itinawag niya sa atin. Whether pagpapastor o anumang ministering ating ginagalawan sa church o kung tayo man ay isang mananampalataya. Ayan. Sarado nyo na yung gate. Sabi ni Andy Frost, kasama rin po ito sa aklat, patungkol sa book na ito, na You Can Change. We are called to be salt and light, yet often the church fails to live differently. In our busy culture, we rarely spend time dealing with sinful areas of our lives. Instead, we try to sweep them under the carpet. Yan sabi ni Andy Frost. Tayo daw ay bagamat tinawag na asin at ilaw, ay nalilimutan natin tignan ang ating mga pagkakasalas at karaniwang namumuhay hindi kaiba sa mundo at karaniwang itinatago na lamang natin sa sulok-sulok ng ating buhay at tila di alintana ang mga kasalanan ito. At madalas tanggap at parang okay lang. May pagkakataon pa na nire-reason out natin para sabing okay lang. Anyway, lahat naman nagkakasala. So, meron ng pagkakataon na ganito tayo. Na yung maliliit na kasalanan, no? Sabihin natin yung mga pinag-aralan natin ng nakaraan, yung respectable sins, mga tolerate natin mga kasalanan, nagiging okay na lang. At itinatabi-tabi natin sa mga sulok-sulok ng ating buhay. At sinasabi pa nga, total, lahat naman kami nagkakasala, so okay lang yan. Maliit na bagay, sabi nga. So, sa introduction ng librong ito, ay meron sinabi si Tim Chester, nagbigay siya ng mga ilang personal o persona, mga tao na binigay niya, pinakita niya yung mga struggle ng mga taong ito. Ito ay mga taong maaaring nakasama niya pero binago niya ang pangalan o binago niya ang pagkakakilanlan upang suportahan o ingatan ang mga taong ito. Ang unang sinabi niya ay si Jack. Sinabi niya nagsimulang magkaroon ng intense struggle with lust bilang isang teenager. So, sa teenager pa lang ni Jack ay nagkaroon siya ng struggle sa lust. At 20 years later ay pinaglalabanan pa rin niya ang mga pantasyang ito. No? After 20 years, ganun pa rin, pinaglalabanan pa rin niya ang pantasyang ito sa lust. Inakala niya na pag nagkaasawa na siya ay kahit paano ay matitigil na ito, pero mali siya. Dumaan din siya sa mga spiritual disciplines, pero wala din nangyari. Sa kabila ng mga pagsisikap niya, nagpatuloy ang kanyang addiction sa pornography. Addiction na pinalakas lalo ng pagkakaroon ng internet at pagiging available lagi ng cellphone na palagi ang nating dala at hawak. So ito ang struggle ni Jack. At si Carla naman, kala mo si Carla ay isang respetadong Christian, hindi gumagawa ng anumang pagkakasala kung saan sinusukat natin ang godliness. Diba kapag kami mga Kristiyano nakikita natin na parang walang ginagawang kasalanan, parang ito na yung ating pag-gauge sa godliness.
Pero ang kanyang paglilingkod bilang isang Christian ay may liit lamang na kagalakan dahil sa pagiging niyang magagalitin, madaling mairita, o maging para complain o para reklamo. Ito naman si Carla. Bagamat Carla ay godly, pero meron palang kalungkutan nadadama dahil siya ay may mga struggle din. Si Collins naman ay nagbago ang kanyang buhay nang makakilala sa Panginoong Yesus at naligtas. Iniwanan niya ang adulterous relationship at tumigil din sa paglalasing. Pero mga ilang taon ay naging plateau o tumigil ang kanyang paglago. Tulad ni Carla, mukha siyang respetado bilang isang Kristiyano, pero ang mga mas nakakilala sa kanya ng tunay na pagkatao niya ay alam na may issue siya sa pagiging magagalitin, at kung kilala mo talaga siya ay hindi mo gugustuhin na makipag-argumento sa kanya dahil hindi siya magpapatalo at hindi magpapakumbaba. So ito si Collins. Bagamat mukhang respetado, nagbago, iniwan ng mga relationship, yung mga masamang relationship niya, tumigil sa paglalasing, pero meron pa ring struggle. Ano po? Si Emma naman ay mahilig sa shopping. Kung siya ay isang athlete, malamang gold medalist siya sa bilis na laging latest trend ng fashion. At ito ang nagpapasaya sa kanya. Ayan, pakimute lang po ng mga mic. Ngunit dahil dito, madalas na hindi siya nakatulong sa mga nangangailangang mga church members siguro. Dahil ubos ang halos lahat ng pera niya sa kanyang bisyo ng pagsishopping. So, iyon si Emma. No, ang Kristiyanong mahilig mag-shopping. No, meron ba tayong nakilalang ganyan? Sabi nila, si Jamal ay maaring maging isang great godly asset. Diligent, well-taught, but soon became apparent na yung kanyang pagiging diligence ay dala na lamang ng kagustuhan niyang i-prove ang kanyang sarili. Dahil dito, takot siyang magkamali, kaya naman may mga pagkakataon na paiba-iba yung mood niya. At nagdudulot din ito sa kanya ng kalungkutan dahil sa pagkabigo na ma-maintain ang iniingatan niyang image. So dahil nga ang kilala sa kanya, godly asset siya. So talagang kung titignan mo siya, holy, pero pinoprove na lang niya sa sarili yung kanyang image na iyon. Kaya madalas, madalas din nabibigo, ay nalulungkot siya. Si Cathy naman, ay bagamat nabaptize na, ay nandoon pa rin ang kanyang pagiging racism. Gossiping, pero masaya niyang tinanggap si Christ, pero paano kung ganito patuloy na nagiging racist siya o nag-gossip siya? Paano nagiging good news sa kanya ang kanyang tinanggap na pagiging Kristiyano? At lalo na sa iba na nakakakilala o nakakakita ng kanyang masasamang pag-uugali. So paano yun? Tumanggap ng good news, tumanggap kay Christ, pero good news nga ba yung tinanggap niya kung patuloy na ang kanyang pagiging racist at pagiging gossip, pagkichismis niya? Now, the question is, may pag-asa pa ba ang mga ganitong tao? O kung nasa ganito tayong kalagayan, ay may pag-asa pa ba sa atin? Ayan. Alam ko, siyempre, sa pamamagitan ni Christ, may pag-asa pa rin tayo. Bagamat ang mga taong nabanggit ay binago ng mga may akda, sabi ko po kanina, ang pagkakilala nila upang ingatan sila, ay kilala naman nila o kilala naman niya ng may akda na ito ang mga taong ito. Siguro kilala personally, no? Kaya nagamit niyang illustration o halimbawa. At kung nakaka-relate tayo sa mga ito, ay kilala naman natin ang ating mga sarili.
So kung sa mga karakter na ito na nabanggit ay nakarelate tayo, mas kilala naman natin ang ating mga sarili. No. Sa ngayon, may mga napagtagumpayan na ang mga taong ito, bagamat nandun pa rin ang pabagsak, pero may mga bagay na silang na-overcome at patuloy na na-overcome. Maraming aklat na isulat ng mga expert, pero hindi ito isa sa mga iyon, yung ating pinag-aaralang aklat. Hindi raw kasama sa mga naisulat ng mga eksperto. Ito ay naisulat dahil sa sariling struggle ng may akda para mabago ang kanyang sarili. So kaya pala naisulat itong aklat na ito. Dahil si struggle din ni Tim Chester para mabago ang kanyang sarili. At ito rin po ang kagustuhan ko sa akin personally na mag-aral ng mga aklat dealing with personal sins. Nakaka-relate po ako ng gusto sa aklat na ito. At ito nawa ang kasagutan sa aking dalangin na mabago rin. Okay, muli, paki-mute lang po ang mga mic. Sabi na may akda ng book na ito, ang paglalaban na ito sa aking sarili between sin and being a follower of Christ ay nagdala sa kanya lalo ng pag-aaral ng Biblia at pagsusulat. At dahil dito ay nakatagpo siya ng pag-asa sa kalagayang ito at dalangin ko rin po na tayo man ay ganun din. Sa ilang taon ay iniisip ko kung na-overcome ko na nga ba ang mga kasalanan ito at dahil hindi ko naman sinasabing ma-overcome nating lahat ng kasalanan habang nasa katawan pang ito at wala naman talagang makakarating pa doon. Bagamat may mga naniniwala na pwedeng marating ang tinatawag na perfect holiness habang nasa katawang pang ito, pero malinaw ang sinasabi ng Biblia na maatin lamang natin ito kung tayo ay magtataglay ng glorified body. Maliban na mamatay ang katawang ito o baguhin sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay hindi natin mape-perfect. Mararating ang kabanalang panglangit. Yan. So hindi natin ma-attain talaga yung perfect holiness. No, pero may mga sekta na naniniwala na kaya. Even John Wesley ay naniniwala sa perfect holiness, pero never niya nabanggit na na-attain niya ito sa kanyang buhay. No, may nabasa po akong ganoon, narinig na nagturo. Tinuturo niya yung perfect holiness na possible na ma-attain ng bawat mananampalataya, pero in himself, hindi niya nabanggit na narating na niya. So, ang totoo po ay hindi talaga. 1 Corinthians 15:50, at hindi na natin babasahin yung ibang verse, pero inabot pala ng 58. Sige po. So, I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So, hindi talaga maaaring yung ating flesh at saka yung ating blood, meaning yung physical natin, hindi talaga mag-inherit ng kingdom of God. Nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be changed in a flash, in twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will rise, or the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable was seen clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true, that has been swallowed up in victory. Sabi sa 55, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?
Then the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, ito po ay isang patunay na sinasabi ng Biblia na hindi natin talaga ma-attain yung perfect holiness unless magkaroon tayo, mapalitan yung ating katawang nasisira ng katawang panlangit o yung hindi na nasisira. Maaring tayo ay mga Kristiyanong nahihirapan sa pag-deal sa ating mga kasalanan. Kaya naman ang paglago ay mahirap din para sa atin. Kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan bilang mga Kristiyano, ay mahirapan talaga tayong lumago. Pero huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa sa bagay na yan. Nawa ay huwag tayo maging kampante at ikatwiran naman kami. Sabi ko nga po kanina, nagiging kampante tayo kasi marami naman tayo. Pero huwag po sanang maging ganon. O maaring tulad ng iba na nung una ay mabilis na lumago, nainit sa paglilingkod at pag-attend sa church at mga Bible studies, then biglang nawala ang init at tinamad na o matagal nang hindi dumadalaw sa mga gawain sa church. O kaya nating mag-counsel sa ibang may problema ng kanilang mga spiritual life, pero hindi natin naman kaya kung paano mapagtagumpayan ang mga ito. O hindi rin natin alam sa atin mismong sarili kung paano natin mapagtatagumpayan ang ating mga sariling kasalanan. Kumbaga magaling lang tayo magpayo sa iba pero kapos naman sa pagsagawa sa ating mga sarili. Nakakalungkot po na may mga pagkakataon po sa atin na ganito tayo. Sa aklat na ito ay patungkol sa pag-asa. So ang aklat na ito ay patungkol sa pag-asa, pag-asang na kay Jesus lamang. Hindi tayo mababago ng aklat na ito for sure. Hindi tayo mababago by any rules written in any books or preachings by any preachers. Tayo ay mababago lamang ng ating Panginoong Hesus. Yan po tandaan natin. So, ang book na po ito, ating inaaral ay hindi po tayo mababago. Pero ang Panginoong Hesus po ay kaya na tayong baguhin. Si Jesus ang tinuturo ng aklat na ito, yung pong you can change. Ang kailangan natin ay ang pagpapaligtas, makapagliligtas sa atin. Isang kayang tubusin tayo mula sa pagkakasala. Si Jesus ang ating dakilang manunubos. Wala tayong makailangan kundi siya. Kaya ang aklat na ito ay tutulong lamang na makita ang magagawa at ang pangangailangan natin ng pagtitiwala kay Jesus upang tayo ay mabago at maging matagumpay sa ating mga kasalanan. This book points to Jesus and explain how faith in Jesus lead to change. Yung tinatawag ng mga theologians na sanctification at pagiging kawangis ni Jesus. May pag-asang mabago, huwag kang mawalan ng pag-asa kung si Jesus ang kilala mong tagapagligtas. Maaring sinubok mo lang magbago ng maraming beses. Hihingi ng tawa tapos mamayang konti hihingi tayo ng tawad pero mamayang konti ginagawa na naman natin yung ating mga kasalanan paulit-ulit na hindi natin maiwasan. Nagbasa na rin tayo ng aklat ng mga theologically sound books at lahat ng ito ay pawang sa una lamang ang pagbabago sa ating sarili pero still parang talunan pa rin tayo. At ang mga books na ito, yung mga day-to-day advices na nababasa natin ay tila wala pa ring epekto sa ating mga buhay.
yung ating desire na makaiwas sa kasalanan, parang baliwala ang lahat, no, sa kabila ng ating mga pagsisikap. Pero sabi na ang may akda, huwag kang malungkot. Pareho lang tayo. What this book tries to do is to connect the truth about God with our daily struggles. Isa sa mga problema sa atin ay inaakala na ang kabanalan ay pag-give up sa mga bagay na na-enjoy natin, na tinitignan nating walang halaga. Pero kumbinsido ako na ang holiness o kabanalan ay laging good news. Yan po sabi niya. God call us to the good life. Laging mas malaki ang Diyos sa anumang kayang i-offer sa atin ng kasalanan. Ayan, yung kasalanan po parang panandalian lang kasi kalagayahan ng ating katawan, pero yung ino-offer ng Diyos sa atin ay pangwalang hanggan. We always fall to sin because we miss this truth. Nung madalas tayong bumabagsak sa kasalanan sapagkat nalilimutan natin yung katotohanan na ito, na ang Diyos ay mas malaki o mas makapagbibigay sa atin ng kagalakan kaysa sa mga kasalanan ito. Minsan may mga bagay naman na hindi sinful, pero dahil na ipagpapalit natin ito sa pagtitiwala o pagmamahal sa Diyos ay nagiging sinful tuloy. Hindi masama halimbawa na magtrabaho. Sinabi ng Bible na kung tayo ay hindi mag-provide sa ating pamilya ay higit pa tayo sa mga hindi mananampalataya. Pero kapag ka itong trabaho naman na ito ay maglalayo sa atin sa Diyos at wala na tayong panahon sa Kanya, ay nagiging sinful din po ang trabahong ito. Ang susi ay ang ma-realize natin na kung bakit ang pagbabago ay good news o mabuting balita sa ating pakikipaglaban sa kasalanan. One of our problems is that we think of holiness as giving up things we enjoy out of big sense of obligations. But I'm convinced that holiness is always good news. Kaya sa ating pag-aaral ng aklat na ito ay in-encourage ko kayo na gumawa on particular concerns sa inyong buhay habang ang ating pinag-aaralan ang aklat na ito, at tawagin natin itong change project. Ang bawat chapter ng aklat na ito ay may mga tanong na pwede nating maitanong sa ating mga sarili in personal change project. Sa uli ng aklat na ito ay may karagdagan pang mga tanong na makakatulong pa sa atin na explore ito further. May mga reflections din na magagamit natin sa ating sariling meditations. Makakabuti rin na ang mga ito sa ating pag-aaral, at maganda rin sana na mag-aral tayo ng maramihan katulad po ng ginagawa natin ngayon. May mga ipoprovide din po kaming mga dagdag materials para sa iba pang pag-aaral ng aklat na ito. Ngayon po, nais mo bang magbago at maiwasan na ang iyong mga personal sins? Nais ba nating magbago at makaiwas na sa ating mga personal sins o yung mga respectable sins natin o yung mga tinotolerate nating mga kasalanan? Tayo po ay sumama sa pag-aaral na ito ng aklat na tinatawag na You Can Change by Tim Chester. Ang susunod pong chapter 1, ito po ay introduction lamang. Introduction lang po yung binigay ko sa inyo. At nakita ko po na yung chapter 1 ay medyo mahaba-haba at abutin po tayo ng medyo late na. Kaya po binigay ko na po kay Brother Ryan ang pag-aaral ng chapter 1, ang pagtuturo ng chapter 1 this coming Thursday. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, salamat Ama sa kabutihan mo, at patuloy Ama, dalangin namin kayo ang kumilos sa amin. Tunay nga Panginoon na hindi kami mababago ng anumang libro o anumang turo maliban kayo ang magbago sa amin, Panginoon. Baguhin mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, magbago. At po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.
Amen. Yan. Sige po, open po tayo for discussions, mga tanong, at anumang bagay na maaring nasa inyong mga pag-iisip niyo. Kung mayroon po pong mga tanong. Sige po. Dumami na tayo. Yan. So, introduction lang po yon. Chapter 1 po ay si Brother Ryan ang matuturo sa Thursday. Okay, baka po mayroong mga tanong o anumang paglilinaw. Gandang gabi po sa mga bagong dating, mga bagong nasali. Meron po bang gusto magtanong? Sabi pa sa aklat na ito, God transforming power for our sinful behavior and negative emotions. So, ang aklat na ito ay mayroong ilang pahina ba? Mukhang madali lang natin matatapos ito. May 180 pages. At mayroong parang 10 chapters. So, saglit lang po natin ito mababasa. Pero nakikita ko po na maganda yung libro. At sabi ko nga, gamitin nawa ng Panginoon para tayo ay lalong magbago at lalong mapalapit sa Kanya. Unang chapter, what would you like to change? Chapter 2, what would you like to change? What would you like to change? Then chapter 2, why would you like to change? Then 3, how are you going to change? Chapter 4, when do you struggle? Chapter 5, what truth do you need to turn to? Chapter 6, what desires do you need to turn from? Chapter 7, what stops you from changing? Yeah. Chapter 8, what strategies will reinforce your faith and repentance? Chapter 9, how can we support one another in changing? Chapter 10, are you ready for a lifetime of daily change? Ayan, puro change. Ayan, nawa oo nga. Makatulong nawa itong aklat na ito sa ating pagbabago. At makita natin kung paano tayo babaguhin ang ating Panginoong Yesus. Ayan. Sige po, kung may mga tanong. At dyan naman sila, Pastor. Nandito pa kami sa labas, Bro XC. Kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Kikinig lang kami. Ingat po kayo dyan. Ingat po kayo dyan. Sige po. Yan. Nasa labas pa pala sila, Pastor. O baka po may mga tanong kayo. Sige po. May mga kung wala man, may mga tanong dun sa binasa ko kanina, mga chapters. Ayan, katulad ng what would you like to change? Parang intro dun sa chapter 1. So, ano ba yung mga gusto natin baguhin sa ating mga sarili? Kanina may mga karakter po tayo na nabanggit at iba-iba ang kanilang mga struggle. So, saan tayo nakaka-relate sa mga ito?
Ang problema karaniwan sa kasalanan ay nahihiya tayong sabihin. Siyempre naman, kung minsan kasi mahirap ding i-broadcast sapagkat kung minsan ay nami-misinterpret ng iba at ang akala pagka Kristiyano na hindi na nagkakasala. At kapag ikaw ay isang Kristiyano nagkakasala, ang tingin na sa iyo ay kuminsan ay hindi na maganda. Pero sa atin naman, sa biyaya ng Diyos ay nandun yung kagustuhan nating magbago. Hindi katulad ng tayo ay hindi pa mananampalataya, parang okay lang, ikaw ay pala chismis. Okay lang na madalas ka magsinungaling. Okay lang na mag-isip ka ng masasama. Okay lang na magsalita ka ng masama. Okay lang na magalit. Pero pag tayo ay naging Kristiyano na, nandun na yung pagkalungkot natin sa mga bagay na ito. Na kapag tayo nakakagawa ng mga ganun, ay antimano, nalulungkot agad tayo. At ito na yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. So, ayaw na kasi may paglalaban na. Naglalaban yung laman at yung Espiritu ng Diyos sa atin. Gusto ng laman, pero ayaw ng Espiritu, kaya may paglalaban. Kaya po, iyan marami sa atin. Pero, kung ang isang tao ay wala pa kay Kristo, walang paglalabang nangyayari sapagkat ang kanyang pagnanais ay puro makalaman. Yan po ang sinasabi ng Romans 8. I think that is chapter 7. Hanapin natin. So habang nag-iisip po kayo ng mga itatanong, ay basahin po natin yung chapter 6 ng chapter 8 ng Romans. Yan, sabi rito, chapter 8 ng Romans, verse 7, for the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Chapter 7, chapter 6 po pala yung nauna natin. 7, for the sinful nature is always hostile to God. Ay hindi, para explanation pala ito. Sa internet ko lang kasi binabasa. So, yun nga. Yung mga tao daw, yung pag-iisip ng mga tao na set on the flesh, yung makalaman, paglaban sa Diyos. Dahil hindi ito nagsasubmit sa kautusan ng Diyos at hindi nga maaari. So yung mga taong walang spirito ng Diyos at kung babasahin pa natin ang kabuuan ng chapter 8 ng Romans, masasabi natin na dahil without the Spirit, we cannot please God. Hindi natin mapiplease ang God kung wala sa atin ang banal na Espiritu. At ang mga taong hindi po mananampalataya ay hindi pinananahanan ng banal na Espiritu, kaya hindi nila maaaring i-please ang God o gawin ang kalooban ng Diyos, at sapagkat ayaw nila, nakikipaglaban sila sa Diyos. At ang pawang kaisipan lang nila, ang pawang kagustuhan nila ay masunod ang kanilang mga laman, yung pagnanasa. At hindi nila nakikita ang pagnanais na sumunod sa Diyos. Ayan po. Ayun po yung pagkakaiba ng dalawa. Pero tayo, nagkakasala pa rin tayo mga mananampalataya. Pero ayaw na nating magkakasala. Nalulungkot tayo every time nakakagawa tayo ng masama, nakakaisip ng masama, nakakapagsalita ng masama. Isa pong patunay na ang isang Kristiyano kapag nakagawa ng masama, humihingi agad ng tawad sa Diyos. So kung tayo po, kilala natin o sinasabi natin tayo ay mga Kristiyano, kapag nagkakasala tayo, nagkagalit, nagkakaroon ng masamang pag-iisip, antimano po, humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Nalulungkot tayo at maaaring umiiyak tayo, humihingi ng tawad at nagsisisi tayo sa nagawa nating mali. Pero kung ang isang tao po ay nagagalak pa siya sa paggawa niya ng mali, pinakikita pa niya sa sarili niya, hindi, tama ako.
tama, kailangan ko lang magali, kailangan ko lang ganito ay medyo questionable po ang kanyang pagka-Kristiyano. Hindi po natin sinasabi na hindi na siya mananampalataya, pero baka hindi pa lang nag-grow o kailangan pa ng discipleship o maraming mga tulong pa ang kailangan, turuan siya. Pero kung tayo po ay mananatiling ganito, sabi nga po sa binasa natin kanina, i-check natin yung faith natin. Kung tayo nga ba ay nasa faith pa. At sana nga po, nandoon pa. Pero dapat po meron tayong pagnanais na mabago. Kaya po nag-aaral nga tayo ng aklat na ito. So, wala pa rin pong tanong. Kung wala na po, ay i-reserve na lang po natin yung ating mga tanong sa Thursday. At si Brother Ryan po ang magtuturo. Yes bro, nandito ako. Pwede pong, Bro Ryan, nandiyan ka pa? Yes bro, nandito ako. Okay. Mukhang sa'yo gusto magtanong. Sige. Reserve na muna sa Thursday. Okay. Sige, kaya manalangin. Aming dakilang Diyos na tunay nga, ikaw ay kapuri-puri sa paggalaw mo sa bawat buhay ng aming mga dumadalo. Lalong-lalo na Panginoon sa pagbibigay mo ng ganitong ministeryo upang kami ay patuloy na lumago sa iyong salita, sa mga biblical ethics at mga pangkaraniwan na pang-araw-araw na dinadaanan ng bawat Kristiyano. Gamitin mo nawa itong librong ito na aming bagong pinag-aaralan upang kami ay ito'y magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Kaya nga Panginoon, dinadalangin din namin ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman. Dalangin namin ang kanilang paggaling, pati ang mga kamag-anak nila, mga kapamilya nila na may dinadamdam. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong healing hand para sa kanila. At Panginoon, we look forward for the next Bible study sa Thursday. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw lang ang malwalatian sa lahat ng iyong itinuturo sa amin. Inabalik namin sa iyo lahat ng papuri pagsamba sa ngalan ng bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Ng gabi po. Thank you po, Brother Ryan. Maraming salamat sa iyo. Thank you, Brother Ryan. Magandang God gabi bless. sa lahat. Ingat po kayo. Good night. Thursday. Good night, night. Bless everyone. Thank you po. Good night po. God bless. Good night. Good night. Night. Good night po. Thank you.